Yes. Yung yes nyo, parang hindi pa sigurado. Before we start, medyo konting ano lang. Kasi yung topic natin, or yung theme ba? Ang topic natin today is Wonderfar. So, meron ako naging trainer before, sa work ko. Tinanong niya kami isa. So, kung ito yung start daw ng buhay mo, at ito yung pinaka-end, nasaan ka dyan? Hello? Nandun ka ba sa unahan kasi bata ka pa? Nasa gitna ka ba kasi parang masyado pang maaga, Lord, para sa katapusan ng buhay ko? So, kayo kaya, sa mga oras na to, isipin nyo, dun sa line ba na yun, nasan ba ako ng buhay ko? Nasa pinakadulo na ba ako ng buhay ko? I remember meron akong ka-office mate na siya lang ang bukod daming sumagot na ang buhay niya raw ay nasa dulo na ng linya. Pero hindi pa siya matanda. 40-something pa lang siya. Bakit kaya? So, feeling niya kasi, etong araw na to, pwede itong maging huling araw ng buhay niya. And he knows na he's given the best that he can. Diba? So, tayo kaya, nasa pakiramdam ba natin, this is our last day, para ibigay natin lahat sa Panginoon, i-give back natin lahat sa Kanya? Or feeling ba natin nasa gitna pa tayo ng linya ng buhay natin at we are still wondering sa kung anumang bagay yung nakakapagpaligaya sa atin? Hindi ba si Lord yun, mga kapatid? So, just simple thing lang to think about, no? So, every day, let us always remember or isipin kung nasaan na ba tayo ng buhay natin. Or, nasa dulo na ba ako ng buhay ko? Kung dulo na to, ibibigay ko na talaga yung best ko para sa'yo. Ganon dapat yung mindset natin. Amen? Amen. So, sana handa na ang lahat na mag-worship sa Lord ngayong gabi. Parinig na malakas sa palakpak sa Panginoon. Ayan, ready na sila. Tayo po lang ay tumayo. Patingin naman ng mga ngiti dyan, mga kabataan, para naman wala na kayong pasok, parang lungkot pa rin ang buhay nyo. Ayan, let us all clap our hands for the Lord and worship Him this evening. Patingin ng malakas sa palakpak. Let us sing holy songs. Hold me in your arms, never let me go. I wanna spend everything with you. Wala pa. Wala pa. I stand before you.
Alam niyo, parang kayong hindi okay ngayon. Di ba kayo okay ngayon, mga kabataan? Parang maraming malungkot eh. Parang first time lang to ngayon ulit sa upper room natin na hindi kayo nagtatalunan at nagtatakbuhan. Anong meron? Ha? Masaya ba kayo? Lahat ng masaya, sumigaw nga ng malakas na hallelujah? Okay. Masaya po kayo? Batiin mo naman yung katabi mo ngayon. Ayan, sabihin mo, pinagpala ka dahil nandito ka ngayon sa ating upper room. Oh, okay na yan. Nagdadala na kayo. Okay. So, katulad na nakita po ninyo kanina, ano nga ulit yung title ng ating upper room worship time ngayong gabi? Wonderful. Ayan, wonderful. So, pag narinig yung salitang wonder, anong may isip ninyo? Mga kabataan. Ha? Ano ibig sabihin ng wonder? Nag-iisip ba yung wonder? Iba yun ha? Letter O yun. Yung wonder na nag-iisip. Ano ibig sabihin ng wonder na letter A? Ha? Oo, naggagala. Sino mahilig maggala? Mga gala. O, taas nga yung kamay ng mga mahilig maggala dyan. So sabi wonder for, ibig sabihin, gumala siya malayo. Tama po? Ayan. So, ayan yung ating tema ngayon. At hindi ba kayo naka-curious? Ano kaya? Kung saan kaya yung ituturo ni Kuya Hansen? Ay, by the way, ako ulit kong tatayo. Yay! Pero ayan, sana excited kayo sa mensahe ng Panginoon para sa atin ngayong gabi. At ayan po ay ang wonderful na topic natin, ang kanyang main scripture ay John chapter 6 verse 66. So, bago tayo mag-start, basahin muna natin yung verse na yun. Sino may Bible? O, labas yung mga Bible kung may Bible para mabasa natin sa sarili natin mga Bible. Pero meron ako dito sa screen. Ayan. Sa New Living Translation po, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! At this point, many of his disciples turned away and deserted him. Sa Pinoy version sa Tagalog, 1, 2, 3, go! Dahil dito, maraming disciples ni Jesus ang kumalikot at ayaw ng sumunod sa Kanya. Okay, so medyo nagkakaroon tayo ng clue. Ano bang ibig sabihin ng wonder of? Ayan, na-tema na yan. So, kapag nag-wonder ka, ibig sabihin, lumayo ka sa iyong saan? Saan ka lumalayo kapag naggagala ka? Sa bahay mo. Kaya wander far from your home. O, di ba? Ayan. So, dito po, ang scripture na yan ay, kung nagtataka kayo, so ano nangyari dyan? Sabi dyan, yung mga disciples daw, ano ginawa nila? Sila ay nag-turn away sila. Tumalikod at ayaw ng sumunod kanino? Kay Jesus. Okay, so hindi pa kayo na-first. Bakit kaya? Ano kaya nangyari dito sa John chapter 6 na yan? Bakit kaya yung mga disciples ni Jesus ay iniwan siya? Naranasan niyo na bang maiwan? Masaya ba maiwan? Oh. Kahit si Jesus hindi nakaligtas sa pang-iiwan ng tao, di ba? So, ayan, tingnan natin po kung ano yung nangyari sa John chapter 6. At sasagutin natin itong katanungan na to. Sabi dyan, 1, 2, 3, go! Ayan. What are the things that would cause us to walk away from God? Ano daw yung mga rason, mga dahilan na maaaring magkos sa atin upang tayo ay tumalikod at lumayo, hindi na sumunod kay Jesus. So katulad ng mga nangyari sa mga ibang disciples dyan, iniwan nila si Jesus, tinalikuran nila siya. Okay, so ano kaya yung mga possible na mga rason kung bakit iniwan natin si Jesus? Pero bago yan, dahil ako yung nagtuturo kayo, meron tayong ulit ng context. Okay, titingnan natin yung context, bakit ba kasi iniwan siya? Bakit siya tinalikuran ng kanyang mga disciples? Bakit sila nag-turn away? Di ba kayo naka-curious? Parang ang lukod nyo talaga ngayon. Ha? Ngiti nga kayo. Iba talaga yung ano. Ayan, so ayan, tingnan natin. Ito pong chapter 6 kasi, nagsimula siya sa tinapay.
Okay, ano meron sa tinapay? Tingnan natin. So sa verses 1 to 15, si Jesus po ay nagpakita ng isang himala. So ano nangyari dyan? O yan, na-reveal na eh. Anong sabi? 1 to 3, go! Okay, so nung panahon na yan, si Jesus ay nagtuturo. Diba? Nagtuturo siya sa tabi ng lake. Tapos, maraming mga sumusunod sa kanya. Kaya, yung mga sumusunod sa kanya, yung mga nakikinig sa kanya, ilan yun sa tingin niyo? Ilan? Walaan niyo kung ilan. Ba yan? Ba't nalungkot nyo ngayon? Walaan niyo kung ilan yun. Ayun o! 5,000 na mga lalaki, hindi kasi bilang yung mga babae niya. Tapos, after niya, ng feeding of the 5,000, sa verses 16 to 21, may isa ulit din man ang ginawa si Jesus. At ano yun? 1 to 3, go! Okay, lumakad siya sa apoy. Tubig. Tubig yan. Okay, lumakad siya sa tubig. O, himala ba yung paglakad sa tubig? Kaya ko yun. Joke. Okay, after niyan, verses 22 hanggang 24, wala na himala, hindi himala to. So, yung mga tao, ano nangyari? 1 to 3, go! Hinanap nila si Jesus. Ibig sabihin na wala si Jesus. Hinanap nila, nawala. And lastly, pupunta na tayo doon sa ating scripture kanina. Ay, hindi ko pala nare-read, no? Pero ayan, tinuro ni Jesus ang katuruan tungkol sa tinapay ng buhay. Sino yun? Tingnan natin mamaya. So, ayan yung context ng chapter 6 bago tayo dumating doon sa verse 66. So, di ba, nakakatawa, yung pag-iwan ng mga disciples kay Jesus ay John 6:66. O, di ba? Ano lang yun? Coincidence lang yun. Pero, ayan. Ayan po yung context. So, okay, sige. Isa-isahin natin yung mga nangyari na yan. Balikan natin yung verses 1 to 15 kung saan si Jesus ay nagpakain ng 5,000. Sabi dito sa John chapter 6 verse 2, si Jesus nga, nung panahon na yan, sikat siya. Di ba po, during his ministry, sikat siya, maraming tao ang sumusunod sa kanya. Ayan, sinusundan siya ng napakaraming tao. Kasi, bakit kaya sila sumusunod kay Jesus? Ayan, nakalagay yun. Basahin nila. Kasi nakita nila ang mga ginawa niya himala noong nagpagaling siya ng mga may sakit. So, kung sa panahon natin ngayon, merong isang tao nagpapagaling, miraculously ng mga sakit, hindi ba natin yun ipa-follow sa Facebook? Di ba? Kung may Facebook lang siguro nung panahon na yan, si Jesus yung laging most followed of the year. Yung most followed celebrity, parang gano'n. Tapos sobrang sikat siya, tapos lagi siyang trending, gano'n. Di ba? So, ayan, nung time na yan, maraming tao ang sumusunod kay Jesus dahil nga nakita nila na siya ay kakaiba. Meron siyang kapangyarihan. Nagpapagaling siya ng mga may sakit. So, habang nagtuturo siya ng 5,000, actually sobrang dami nagtuturo, matagal siya magturo si Jesus. Pero hindi nababagot sa kanya yung mga tao, yung mga sumusunod sa kanya. Tapos, after niya magturo, di nila namalayan, hapon na pala. Tapos hindi pa sila kumakain. So, syempre, nagutom na sila, kaya kakain na sila, tama po. Ang problema, wala silang pagkain. So, alam niyo na yan, yung miracle ng feeding of the 5,000. Ano nangyari? May isang batang ano siya? Lalaki na may dalang basket ba? Oo, may dala siyang basket. Oo, na may lamang 5 tinapay at 2 isda. Parang ano talaga, iba talaga yung espiritu ngayon ng kabataan natin. Parang wala kayong response. Pero ayan na nga, andyan yung 5 loaves and 2 fishes. Dahil dun sa batang yon na ang pangalan ay, anong pangalan? Hindi nyo alam, no? Si Aboy. Joke lang. Sabi kasi ni Andrew, sabi niya, sa English translation niya, here's Aboy. Here's Aboy. Here's Aboy na may dalang, parang pangalan yung joke. Pero yun nga, si Aboy, may dala siyang 5 tinapay at 2 bata. Ay, 2 bata. Isda, hindi bata. Okay, pero, sinadya ko yun para mag-isip tayo. Pero sabi niya dyan, sabi ni Andrew,
Pero sigurado akong hindi to kasya sa ganito karaming tao. Siyempre, kung 5 tinapis, 2 isda lang, pupulit-punitin nila yun, 5,000 na di ba pera? So, hindi kasya. Tama po. Ano ginawa ni Jesus? Ha? Kinuha niya, tapos siya ay nag-pray. Panalangin ng pasasalamat. Thanksgiving prayer. So, nagpasalamat ka sa Diyos doon sa pagkain na yon, sa 5 loaves and 2 fishes. Tapos ano nangyari? Kumain lahat. Hindi naman sinabing dumami, pero lahat nakakain. Lahat sila nabusog. Sa sobrang busog nila, may natira. May natira ba? O, ayan. Ang tanong, ilang basket ng tinapay ang natira? Ay, ng pagkain ang natira? Ilan? Okay, cool. So, kailangan alam niyo yun, mga kabataan. May 1 dosenang bags ng pagkain na natira sa feeding of the 5,000. Ganon ka dami yung pagkain nung niaboy. So, ayan, after nun, di ba hapon na yun, kinagabihan si Jesus, gusto niya ng me time. So, ang ginawa niya, umalis muna siya, tapos hindi nila, basta nawala siya, kasi nga kanina din, hindi nahanap siya, di ba? Tumawid siya dun sa lake. Ay, tumawid ba siya sa lake? Hindi pala, nawala pala siya. Ayan, sabi dito sa John chapter 6, verses 16 to 17, nung gabi na, bumaba sa Lake Galilee ang mga disciples ni Jesus. Sumakay sila sa bangka para tumawid sa kabilang side ng lake, papuntang Capernaum. Madilim na, pero wala pa rin si Jesus. So, nung time na yan, umalis nga siya, iniwan niya yung kanyang mga disciples. Tapos, yung disciples, ginawa nila, di ba yung lake? Andito sila sa isang side. Nandito yung mga tao, kakatapos lang nila kumain. Si Jesus biglang nawala. Tapos, yung mga disciples, tumawid sila sa lake. Okay? Sumakay sila sa bangka, hindi sila naglakad na, hindi sila marunong. Tapos, ayan, nung madilim na, wala pa rin si Jesus. So, ano kaya nangyari? Kaya natin yung next na verse, verse 18. Lumakas ang hangin, kaya lumaki ang mga alon. Nung nakalayo na ang mga disciples ng 5 to 6 kilometers, wala sa pampang, nakita nila naglalakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. So sa ibang mga accounts, sa mga kay Matthew tsaka kay Mark, mas detailed yung pagkaka-explain ng Jesus walks on water. Pero dito, ayan, medyo siya, summarize. Naglakad lang siya sa tubig, tapos papunta siya dun sa bangka. So, ano naging reaction ng disciples? So, nakita nila yun, madilim. Tapos, kumukulog-kulog. Kumukulog-kulog ba? Wala akong sinabi. Pero parang, ang image niya is, lumalakas yung hangin, lumalakas yung alon, tapos madilim. So, medyo nakakatakot yung setting, di ba? Tapos, may nakita kang anino na naglalakad sa tubig. So, ang nangyari daw, sila ay natakot. Pero sabi sa kanila ni Jesus, 1, 2, 3, go! Ako to. Okay, so nagpakilala siya na siya pala yun. Ako lang to, sabi niya. Okay, matakot. So, ayan, isa na namang himala ang pinakita ni Jesus. After nun, parang na yan, Ato kasi, naglaan sa tubig mga 3 a.m. na yan, madaling araw. So, kaya umagahan, nagising na yung mga tao. Kasi, syempre, natulog sila nung gabi. Pagising nila, wala si Jesus. Sabi dito sa John chapter 6, verse 24, 1, 2, 3, go! Nang makita ng mga tao na wala doon si Jesus at ang mga disciples niya, sumakay sila sa mga bangka ngayon at pumunta sa Capernaum para hanapin siya. So, nakakatuwa, di ba? Yung mga disciples, yung mga nakikinig kay Jesus, sila ay, sabik na sabik sila kay Jesus. Mawala lang saglit, anong ginagawa nila? Hinahanap nila. So, ay naranasan niyo na ba yun? Yung may tao kayong, sabik na sabik ka. Kapag nawawala siya, hinahanap mo. Ayun, ganun yung feeling nila. Pero, hindi natin alam kung ano yung agenda nila by that time, hindi pa natin alam, hindi pa nare-reveal. So, pagdating natin sa verse 25, nakita na nila si Jesus sa kabilang side ng lake. Tapos, nagtanong sila, 1, 2, 3, go! Teacher, kailan kayo dumating dito? So, tinatanong na siguro, conversation starter. Kasi, di ba, hindi nila nakita si Jesus buong gabi. So, ano kayong sinagot ni Jesus sa kanila?
Ayan, sumagot si Jesus. Tandaan nyo, hinahanap nyo ako kasi nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Pero di nyo naiintindihan ang meaning ng mga himalang ginawa ko. So si Jesus, atong verse na to, sa English, atong tandaan nyo, ayan yung sa English, yung truly, truly I tell you. Naalala na yun? Diba? Maraming beses sa Bible sinasabi ni Jesus, pag may sabihin siya, sinisimulan niya sa truly, truly I tell you. Sa Greek, ano yun? Amen, amen. Ibig sabihin, totoo, totoo. Parang ganun. Okay, so kumbaga, sa context ng lingwahe natin ngayon, ano siya? Ito real talk. Nawala. Parang ito real talk. Ganon. Yes ba? Ayan. So, nung time na yan, nire-real talkin niya yung mga disciples. Yung mga tao sumusunod sa kanya, na hinahanap siya nung nawala siya. Sabi niya, kaya niyo lang ako hinahanap kasi nakakain kayo ng tinapay at nabusog. So in short, si Jesus sinasabi sa kanila, kaya niyo lang ako hinahanap kasi ano kayo, manggagamit kayo. Ganun. Freeloaders kayo, user-friendly. Nasabihan na ba kayo ng gano'n? Na parang ang manggagamit, sumasama ka lang sa akin kasi nililibre kita, parang gano'n. Ayan, si Jesus, ayun yung, pagkasabi niya, ayun yung ibig niyang sabihin. Na, kaya lang kayo sumusunod sa akin, kaya niyo ako hinahanap kasi meron kayong benefit. Okay? Nagigets? Nabubusog kasi kayo. Kasi ano ba ginagawa ni Jesus? Nagpapakain siya ng 5,000. So, ayan. Pero, di niyo naiintindihan ang meaning ng mga himalang ginawa ko. So, ayan. Ano kaya yung meaning na sinasabi ni Jesus diyan? Itong verse 25 onwards ay, actually, ito yung katuruan ko sa tinapay ng buhay, sa bread of life. So, after nung pagkasabi ni Jesus na yun, verse 27, sabi niya pa, huwag kayong magpagod para sa pagkain na nasisira. Kasi nga, hinahanap-hanap nila siya. Di ba? Kasi nga, gusto nilang ng tinapay. Instead, paghirapan nyo yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang ibibigay sa inyo ng Son of Man kasi binigay sa kanya ng Diyos Ama ang karapatan na ito. So, malalim di ba po? Malalim mababaw. Di ba sinabi lang naman namin, teacher, kailan ka dumating dito, tapos ayaw yung pinagsasabi niya. Sabi niya, kaya niyo lang ako hinahanap kasi, nabubusog kayo. Ayan, kaya niyo lang ako hinahanap kasi may nakukuha kayo sa akin. Sabi niya pa, huwag kayong magpagod para sa pagkain na sisira. Pagkain na papanis. Ayan, instead, paghirapan niyo yung pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. So, nung time na yan, may clue na ba sila kung ano yung tutubo niya na pagkain na nagbibigay ng buhay na walang hanggan? Wala pa. Okay, pero sa Old Testament, meron ka bang naaalala na pagkain na kapag kinain mo yun, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan? Meron? O, sige, yung bunga ng Tree of Life. Sabihin nyo, Tree of Life. O, eto na, context. Sa gitna ng Garden of Eden, may puno. Tama? Tama ba? O, ilan yung puno doon sa gitna? Tatlo? Ilan? Dalawa. O, yung isa, yung puno na nagbibigay ng karunungan tungkol sa mabuti at masama. Tree of knowledge of good and evil. Meron siyang katabi, tama? O, yung tree of life. So, yung isa, pag kinain mo, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yung isa naman, sabi ni Lord, kapag kinain niyo yan, tiyak kayo'y mamamatay. Ano ba yan? Hindi nababasa ng Bible, mga kabataan. Sa gitna ng garden, may dalawang puno. Yung isang puno, pag kinain niyo yung bunga nun, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Yung isang puno, pag kinain mo yun, tiyak kayo'y mamamatay. Di ba? Naalala niyo ba? O, di ba? Siyempre, ang kakainin nila yung hindi natin, alam niyo na kung anong kinain nila. Okay, sabi niya, verse 38 to 29, tinanong siya ng mga tao, anong gusto ng Diyos na gawin namin? Sabi naman ni Jesus, gusto ng Diyos na maniwala kayo sa pinadala niya. So, kapag binasa mo siya, parang si Jesus masama yung gising. Siguro kasi wala siyang tulog. Tapos tinatanong lang siya kung
Kailan ka ba dumating? Kung ano niya, pinagsasabi niya na hindi maintindihan ng mga tao. Okay? Naranasan niyo na bang makausap ng tao na gano'n? Diba? Ay. Okay, so sabi dyan, gusto ng Diyos na maniwala kayo sa pinadala niya. Sino yung sinasabi niya ng pinadala? Siya, yung sarili niya. Sabi ng mga tao, bakit kami maniniwala sa iyo? Oh, ayun. So ayun sinabi nila. Sabi nila dyan, anong himala ang ipapakita mo sa amin para maniwala kami sa iyo? So in short, sinasabi nila, bakit kami maniniwala sa iyo? May ginawa ka na bang himala? May ginawa na bang himala si Jesus? Ang dami na nga eh, di ba? So kung iisipin mo, itong mga tao to medyo syusyong-syunga. Okay? Nakatingin pa rin sila dun sa benefit na nakukuha nila. Okay? Dun sa blessing. Kasi nakakain sila eh. Pero hindi sila naniniwala doon sa blesser. Okay? Sabi nila, ikaw kasi, gumawa ka kasi ng himala para kami maniwala sa iyo. Ayan, sinasabi nila, ano bang gagawin mo? Sabi pa nila dyan, kumain ng mana ang mga ancestors namin. Naalala niyo yun? Saan sila kumain ng mana? Yung mga Israelita? Sa ilang, sa disyerto, kasi wala silang pagkain doon. So si Lord ay nagbigay sa kanila ng pagkain. Kaya sinabi nila itong mana. So kumbaga sinasabi nila, nung nasa desert yung ancestors namin, araw-araw silang pinapakain ng mana. Ayan, nung nasa sila, gaya ng sinabi ng scripture, binigyan niya sila ng tinapay na galing sa langit para kainin nila. So in short, itong mga tao to, ang ibig nilang sabihin, Jesus, ikaw kasi, pakainin mo rin kami araw-araw. Okay? Pagpalain mo kami ng pagpalain. Magigets. Okay. Medyo makapal mukha nila, no? Amen po? Amen. Makapal yung sabi mo, kakapal naman ng mukha niyo. Kapal na mukha nila. Okay, so kaya kakapal ng mukha nila. Pinakitaan na sila ng miracles, tapos naghahanap pa sila ng miracles. Kasi ang hinahanap nila ay blessing. Okay po? So, ayan. So, anong sabi ni Jesus? Sabi ni Jesus sa kanila, sumagot si Jesus, tandaan nyo, ito na yung pangalawang, tandaan nyo. Sa English, ano yan? Truly, truly, I tell you. O, isa pa, sabi niya. Ito pa, isa pang real talk, sabi niya. Hindi si Moses ang nagbigay ng tinapay na galing sa langit. Ang sino daw? Ang tatay ko ang nagbibigay sa inyo ng totoong tinapay galing sa langit. Kasi, ang tinapay na binibigay ng Diyos ay yung bumaba galing sa langit at nagbibigay ng buhay sa mundo. So, kinumpara ni Jesus yung sinasabi yung tinapay ng buhay doon sa mana. Nagaling din saan? Galing saan ba yung mana? Sa ilalim ng lupa. Galing sa langit yun, di ba? Okay, so, sabi niya, galing daw sa tatay niya. Okay, nung time na to, hindi pa nagigets ng mga tao kasi nga, hindi pa naman nila alam kung ano yung mga susunod na mangyayari. Hindi naman sila propeta, hindi sila mangula. Pero sinasabi ni Jesus, yung tatay niya daw, nagbibigay ng toong tinapay. Eh, ang pagkakamilala nitong mga taong to kay Jesus, anak siya ng karpentero. So, yung si Jose, pangalan ng tatay niya, di ba? Joseph. Parang iniisip ng mga tao, so si Joseph, bibigyan kami ng tinapay na galing sa langit. Okay, guys nyo? Okay, nalagay natin yung sarili natin sa posisyon ng mga Hudyo ng time na yan, na nakikipag-usap kay Jesus. Hindi nila kilala hindi pa nila kilala si Jesus, hindi nila alam kung sino ba siya. Sabi nga, hindi sila naniniwala sa Kanya. Bakit sila sumusunod sa Kanya? Kasi meron silang benefit. Nagigets? Okay, so next, mahaba yan yung sa tinapay ng buhay bibilisan natin. Tapos, next, sabi nila, Sir, bigyan nyo kami lagi ng tinapay na yan. So, sabi nila, bigyan mo kami lagi. Katulad ng paano pinaulan ng Lord araw-araw yung mana. Ikaw din, bigyan mo rin kami lagi ng tinapay. Tapos, ito naman si Jesus, anong sinagot niya? 1, 2, 3, go. Ako ang tinapay ng buhay, sabi ni Jesus. Hindi na magugutom ang mga lumalapit sa akin at hindi na mauuhaw ang mga naniniwala sa akin. So, in short, sinabi niya, ako yung tinapay. Okay, hindi nila mag-gets yun. Pero diniretso niya. Sabi niya,
ako yung tinapay ng buhay. Naiintindihan niyo ba yung mga kabataan yung ibig sabihin ng tinapay ng buhay, bread of life? Na si Jesus ang ating bread of life. Naiintindihan niyo po ba yun? Sabi kapag nanalikman mo si Jesus, hindi ka na magugutom o uuhaw. Ibig sabihin, lahat na walang greater satisfaction, okay, walang kabusugan o kapawian ng uhaw na masihigit kay Jesus. So lahat na nagbibigay sa'yo ng pleasure sa panahon ngayon, kung ano man yung bagay na yan, nagbibigay sa'yo ng kasiyahan, hindi yan matutumpasan sa pleasure na kayang ibigay ng tinapay ng buhay. Kasi pag kinain mo yun, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Okay? Kasi kapag nag-basketball ka dyan sa tabi, pagtapos nyo maglaro, wala na. Bukas, gusto mo ulit mag-basketball, tama? Hanggang sa ikaw ay balian. O, di ba? O, kapag hindi ML, kasi kung masaya ka habang win streak kayo, pag talo na kayo, kakain muna ako. Kakain mo, charge lang ako. O, wala na, stop na. O, di ba? Nag-fade, nawawala yung pleasure. Pero sabi si Jesus daw, pag natikman mo siya, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. So, siya yung greatest satisfaction. Nagigets po, sabi sa isang kanta, the crowns of the world are worth nothing. Sabi, ang mga korona ng mundo ay walang kabuluhan if I forget about one thing. Kapag nakalimutan ko ang isang bagay, at anong bagay yun? Yung tinapay ng buhay, siya si Jesus. So kapag nakalimutan mo si Jesus, kahit ikaw pa yung top 1, ikaw pa valedictorian sa school nyo, tapos mayaman kayo, ganyan, tapos maganda ka, o kaya pogi ka, pero wala si Jesus, wala yung kwenta. Okay? The crowns of the world are worth nothing. Kasi wala ka nung one thing na nagbibigay ng greatest satisfaction. Sabi niya sa next verses, verse 41, tumalon tayo sa verse 41. Okay, so sinabi na ni Jesus, ako yung tinapay. So kung ikaw yung mangmang na Hudyo na nakikinig, na disciple na nakikinig kay Jesus, sabi niya, ako yung tinapay, anong maisip mo? So, kakainin ka namin. Nagigets? Okay, so di ba, ayan pa yung naiisip nila ng time na yan. Kaya ang sabi diyan, nagbulungan ang mga tao sa sinabi niya, ako ang tinapay na bumaba galing sa langit. So ang sinabi nila, basahin natin, 1, 2, 3, go! Di ba kaya si Jesus na anak ni Joseph? Kilala natin ang mga magulang niya. Paano niya nasabing bumaba siya galing sa langit? So ito na, naaal na sila. Nalilito na sila. Anong sinasabi nito ni Jesus? Gusto lang naman namin ng tinapay. Di ba? Bakit niya sinasabi galing siya sa langit? Galing siya sa kanyang tatay na isang karpintero. So anong pinagsasabi nito? Nagigets siya na? O di ba medyo nakakainis? Kasi kasi hindi nila magets. Okay? Pero nung time na yan, sila din naiinis kasi hindi nila magets. So sabi sa next verses, sa verse 47, tumalun ulit tayo dito na sa next na truly I tell you. 1, 2, 3, go! Tandaan niyo, ang naniniwala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Inulit niya, kumain ng mana ang mga ancestors niyo sa desert, pero namatay sila. Pero ang kumain ng tinapay na bumaba galing sa langit ay hindi mamamatay. So, basically, si Jesus, sinasabi niya, kapag kinain niyo ako, hindi kayo mamamatay. So, para siyang yung bunga ng tree of life, sinabi ko na kanina eh. Ayan, para siyang, ayun, kina-compare niya yung kanyang sarili. Naulit niya, lahat ng naniniwala sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ang problema, itong mga taong to, hindi nila siya kilala, hindi sila naniniwala sa kanya. Okay, sumusunod sila sa kanya, followers sila, disciples sila, kasi natututunan nila yung kanyang mga sinasabi. Pero, wala silang faith towards kay Jesus. Okay? Hindi sila naniniwala na siya yung pinadala ng Diyos. Okay? Para iligtas sila sa kanilang mga kasalanan. Kasi nung time na yan, ang inaabangang Messiah ng mga Hudyo ay isang political king. So kung iisipin mo, dapat mayaman. Tama po? Malakas yung influence. Pero itong si Jesus ay anak lang ng karpintero. So ayan, ayan. Sinasabi niya yan. Okay? Next, verse 51.
Sabi niya, ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba galing sa langit. Kung kakainin niyo ang tinapay na ito, mabuhay ka naman hanggan. Ang tinapay na binibigay sa iyo, katawan ko, binibigay ko to para mabuhay ang mundo. So yung tinapay daw ay ang kanyang katawan. So kung ikaw nga yung mga Hudyo na nakikinig, anong gagawin? Katawan ni Kristo ay. Okay, so ayan. Kakainin nila yung katawan niya. So nalilito na sila. Tama po. Pero totoo ba itong sinasabi ni Jesus na yung katawan niya ay yung ibibigay niya? Paano niya binigay ang kanyang katawan? Siya ay namatay. Okay, parang katawan ng isang alay na lupa. Okay, syempre, papatayin yun. Okay, hindi pa nila nagigets kasi nga, hindi pa nangyayari. Pero, ayan ang way ni Jesus na pagsabi sa kanila na para sa inyo, ibibigay ko yung katawan ko. Pero hindi nyo pa alam. Okay? Di ba ang sweet? Pero malalim, kaya di nila mag-gets. Okay, binibigay ko to para mabuhay ang mundo. Ayan, sila nga yun. Sila yung mundo eh. Okay. Sabi niya sa 53, at ano naman, isa pang truly, I tell you, kung di nyo kakainin ang katawan ng Son of Man at kung di nyo iinumin ang dugo niya, di kayo magkakaroon ng buhay. So anong kailangan nilang kainin? Katawan nino. At anong kailangan nilang inumin? Dugo. Ang problema ito, sa kultura ng mga Hudyo, pwede ba silang kumain ng dugo? Hindi po, iglesia sila. Ito, sa Judaism, makinig. Sa Old Testament po kasi, bawal kumain ang pinagbawal ni Lord ang kanyang bayan na kumain ng dugo. Okay? At ng taba. At ng mga maruruming hayop. Kasi may mga certain animals lang sila na pwedeng kainin. Nagigets? Pwede ba silang kumain ng tao? Hindi po, cannibal na yun. Okay? So, hindi rin sila pwede kumain ng dugo or uminom ng dugo. Ang problema itong si Jesus, ang pinagsasabi, inumin niyo ang aking dugo. Sabi sa verse 53. Ayan. So, balikan natin sa verse 52. Nung sinasabi niya yan, nakain yung katawan ko, inumin niyo yung dugo ko, yung mga tao, ito yung naging kanilang reaction sa mga pinagsasabi ni Jesus. Nagtalo-talo ang mga tao. Sabi nila, bakit niya sinasabi kakainin natin ang katawan niya? So ayun na, ano bang pinagsasabi nito? Anong kakainin ng katawan ng inyong dugo? Okay? Di nga kasi nila nagigets pa ng time na yan. Hindi na ako nakaano sa notes. Wala namang notes. Ayan. So, ayan. Sabi dyan, marami sa mga disciples ni Jesus ang nakarinig nito at nagsabi, napakahirap ng teaching na to. Sino kaya ang makakatanggap nito? So, ang nangyari sila ay nahirapan. Naintindihan si Jesus. Yung kanyang tinuturo. Kapag mahirap yung lesson sa school, anong magandang gawin? Kapag online class, matulog. O ayan, so ayun yung nararamdaman nila ng time ba yan? Ang hirap ng turo. Okay, so ayan, sabi ni Jesus sa kanila sa verse 61, alam ni Jesus na nagtatanungan sila kahit di nila sabihin sa kanya. Kaya sinabi niya, suko na ba kayo dahil dito? Ayan, tatanong sila ni Jesus, ano na, ayaw niya na, X na, parang break na ba? Charot, parang gano'n. Okay, so na kayo, ayaw niya na akong sundin. So ayun na nga, eventually, sa verse 66, sabi niya, maraming disciples ni Jesus ang tumalikod at ayaw na sumunod sa kanya. Okay, ano yung message na gusto kong sabihin sa inyo? Alam niyo yung minsan sinasabi na yung Bible para siyang salamin, mirror. Kasi pinapakita niya yung iyong reflection ng iyong sarili. So, kanino mo nakikita yung sarili mo sa story na to? Kay Jesus, ikaw yung tinapay ng buhay. Ikaw yung disciple. Okay? Kasi tayo lahat disciple si Jesus, tama po? Okay. So, tayo, kapag nahihirapan tayong sundin pag nahihirapan kang intindihin, pag ikaw naririlitok ka, kapag sinasabi sa'yo, ito yung tama, ito yung hindi. Okay, ito yung kailangan mong gawin, ito yung bawal mong gawin, anong madalas na nagiging reaction natin? Anong ginagawa? Katulad ng ginawa ng mga disciples, sila ay tumalikod at umalis. Okay? Iniwan nila si Jesus. Sabi dito, sa point, human nature causes us to only follow God when we do it on our own terms. Nag-gets
Nag-gets niyo ba? Hindi niyo nag-gets. Yun ang... So sabi, madali daw sumusunod lang tayo kay Lord kapag tayo yung totoong nasusunod. Nag-gets niyo? Sumusunod ka kay Lord kapag ikaw yung nasusunod. Kunyari, sige Lord, lagi ako magpipray. Basta paganyin mo yung mama ko sa sakit niya. Sige Lord, lagi ako magsisimba. Pero kailangan mataas yung grades ko sa school. Kailangan tutulungan mo ako na maging with honors, with high honors. Ayan. Sige Lord, magsiserve ako sa'yo. Maganda 99 ako. Pero dapat di kami magsusundo pag don't watch. The 99. Tama ba? O diba? Kasi nga, madaling sumunod kay Lord kapag yung terms, ikaw yung masusunod. Kapag yung sitwasyon ay pabor sa iyo. Pero, sabi dyan, when it is uncomfortable to obey Him, we turn away from Him. Kapag di ka na komportable, kapag yung turo mahirap, kapag ka nakakapagod yung paglilingkod, anong ginagawa natin? We turn away from Him. So, hindi yan exclusive sa disciples ng panahon na yun. Okay? Hindi sila lang. Ikaw din, pati ang katabi mo ngayon. Okay? Kapag yung katabi mo ngayon, hindi komportable sa paglilingkod niya o sa pagsunod sa Lord, anong ginagawa? Ayoko na lang. Totoo yan sa buhay ng ating mga ministry workers. Ayan, kanina lang kami, kinausap sila. Kasi diba, mahirap naman talaga eh. Especially sa panahon ngayon. Diba? Sa generation natin na parang ang normal na ginagawa ng kabataan ay mga masasayang bagay. Diba? Kapag ikaw sumusunod ka sa Diyos, weird ka. Tapos, dito pa sa church natin, medyo demanding. Tama po? Aatin ka na ng donuts, aatin ka pa ng Bible class. Aatin ka ba ng Bible class talaga? Taas na kamay nakaatin ng Bible class. Alam niyo na ba yung about sa Bible class? Opo, mag-aaral tayo ng Bible class. Aatin ka ng worship night. Aatin ka ng light bearers. Aatin ka ng, ng service. Di ba? Ang mahirap, tama po? Kasi pagsunod naman sa Diyos, hindi naman laging madali talaga. Di ba po? Siya nga eh. Siya nga eh. Binuha niya ang kanyang krus. At ayun din yung expected na gawin natin. Okay po? Kapag tayo susunod sa Kanya, kung ano yung ginawa niya, ayun din yung gagawin mo. So you are supposed to carry your cross. At ang krus ay mabigat. Okay po? So hindi mo i-expect na madali lang lagi. Hindi ka mag-expect na laging magsusundo lang ako pag Sunday. Hindi pa nagsusundo yan pag Sunday. Diba? O kaya, tutugtog lang ako kapag aaton lang ako pag tutugtog ako. Kapag di ako tutugtog, wala ako dito. Di ba? Worshiping. O, ayan. So, ayan nga. Sabi, when it is uncomfortable to obey Him, we turn away from Him. At isa pa, sabi dyan, when our dreams and personal desires do not align with God's will, we choose ourselves over Him. So kapag yung mga gusto mo, pangarap mo, third pangarap mo maging mayaman. Ang calling sa'yo ni Lord, hindi magpastor ka. Yayaman ka kaya? Hindi kanya siya pastor. Joke. Okay, so, kaya, ang pangarap mo ay, Lord, pangarap kong pumasa doon sa exam na yun. Kaso, maraming ginagawa sa church, hindi ka makapag-review. Di ba? Anong ginagawa daw natin kapag yung mga nais natin, yung mga pangarap natin, ay hindi align sa kagustuhan ng Diyos? Sabi niya, we choose ourselves over Him. Di ba? Sinasabi mo kay Lord, Lord, ako muna. Okay, hindi muna ako magdo-donuts kasi mag-review ako ngayon eh. Lord, naiintindihan mo naman siguro yun, di ba, Lord? Di ba? Naranasan niyo na ba yung gano'n? Na sinasabi mo kay Lord, Lord, ako muna. Magpapahinga muna ako, pagod na ako eh. O kaya, yung gusto ko muna yung sundin natin. Kasi lagi naman ako nag-serve sa'yo eh. Di ba? Minsan lang naman ako hindi susunod. Ganun. Okay po? So ayan, actually sumpayan. Yung lagi kang humaharap sa dalawang choices. Tapos ang lagi mong pinipili ay yung sarili mo over God. Yung idols mo over kay Lord.
Katulad ng sinabi ko kanina, may dalawang puno sa gitna ng hardin. Isang puno na nagbibigay ng buhay na walang hanggan, at isang puno na kapag kinain mo, tiyak kang mamamatay. Sa tingin, anong pinili ng tao? O diba? Siya nga. Sabi ni Lord sa kanila, you are free to eat lahat ng puno doon. Tapos sa gitna ng garden, may dalawang puno. Tapos ang kinain pa nila yung mamamatay. Bakit? Kasi akala nila, pag kinain nila, magiging kapantay nila ang Lord. Akala natin, kapag ginawa mo yung desisyon na yun, mas mabuti yun para sa'yo. Diba? Hindi mo sinusunod si Lord kasi gusto mo yung susunod. Your own terms. So ayun, illustration lang yan. Hindi ganyan yung itsura ng forbidden fruit. Pero gusto ko lang baguhin yung nakasanayan nating mansanas. Ayan na, hindi yun mansanas. Okay? Pag kumain ka ng mansanas ngayon, hindi ka makamatay. Pero, hindi rin yan atis. Patis po yun. Ano yan? May bulutong na Pero ayun, nagigits niyo ba? Opo. At ano yun? Pattern yun, biblical pattern. Kapag binasa mo yung Bible, lagi tayong humaharap sa dalawang choices. Tapos lagi natin pinipili yung mali. O diyan pa lang nag-start. Diba? Yung mga Israelita sa desert, binigyan sila ng mga pagpapala ni Lord. Katulad ng sinabi kanina, binigyan sila ng mana at yung isa? Kwek-kwek. Mana at pugo, karne yan karne ng ibon, hindi yung itlog. Okay? So, binigyan sila ng mana at ng pugo. Tapos kapag umaga, anong kasama nila? Pillar of cloud. Pagkagabi, pillar of fire. Nung time ni Moses, naalala niyo ba yun? Saan sila galing? Saan? Sa Egypt. Paano sila nakaalis? Sa pamamagitan ng 10 salot. Di ba? Ang dami nang pinakita sa kanila ni Lord. 10 na nga yung salot eh. Tapos pagdating pa nila sa desert, hindi sila nagutom. Hindi rin sila nauhaw. Hindi sila nainitan, hindi sila gininaw. Pero, nung si Moses, kinuha yung... Nung si Moses, umakyat sa Mount Sinai para kunin ang 10 Commandments at matagalan sa pagbaba, anong ginawa ng Israelites? Sumamba sa gintong guya. O diba? Pinakita na ni Lord sa kanila yung lahat. May dalawa kang choices. Sambahin si Lord o sundin yung gusto mo. Diba? Mag-worship ka kay Lord, sumunod ka sa Kanya, o gawin mo yung gusto mo. At ano yung pinili nila? Diba? After ng lahat ng nangyari, pinili pa rin nila sumamba sa Diyos na sila lang naman yung gumawa. Nagigets po. A God of their own making. At hanggang sa panahon ngayon, ikaw, nakakaharap ka ng mga desisyon na may dalawa kang pagpipilian. Lagi mong pinipili yung mali. At hanggang sa mga disciples na to, may dalawa silang choices. Mahirap yung turo ni Jesus, pwede silang umalis. Pero pwede din silang stay. Anong pinili nila? Pinili nila umalis. So si Jesus nalungkot, tama po. Kung ikaw yun, iiwan ka ng mga disciples mo. Nalungkot siya. So humarap siya dun sa 12. Anong sinabi niya? 1, 2, 3, go. Kayo ba? Iiwan niyo rin ba ako? So medyo saan ko yun. Pero ayan, yan ang ngayon sa kanila. At ngayon tinatanungin sa'yo ni Lord, ikaw din ba aalis ka din kapag nahihirapan ka na? Ayan, charot. Pero ayan, sinabi sa kanila ni Lord, kayo, aalis din ba kayo? Iiwan niyo rin ba ako? Buti na lang, may isang binabidang disciple na ang pangalan ay, sino? Sino yung binabidang disciple? Si Peter. Tatandaan niyo, ang binabidang disciple si Peter yun. Okay? Siya yung main character ng 12. Siya yung basta, siya yun. So sabi sa kanya ni Pedro, siya yung lagi sumasagot, siya yung pinakamatapang. Sabi sa ibang commentaries, siya yung audacious disciple. Alam mo yung audacity? The audacity. Ayan, kapal ng mukha, siya yun. Sabi ni Peter, Lord, kanino kami pupunta? Nasa inyo, ayun lang, huwag mo natin basahin, hindi pumatay. Lord, kanino kami pupunta? So basically, sinasabi ni Peter kay Lord,
Lord, alam mo, wala naman kami choice. No choice naman kami. Saan kami pupunta? Diba? Iniwan na namin yung buhay namin. Pero actually, pwede naman talaga. Pwede naman silang bumalik sa dati nilang buhay, tama po. Si Peter, pwede siyang bumalik sa pangingisda. Pwede niyang balikan yung pamilya niya. Pero ang sinagot niya kay Jesus, Lord, no choice na ako. Wala na akong ibang option. Kasi daw, 1, 2, 3, go. Nasa inyo ang salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Basta yan sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Naniniwala kami at naninindihan namin na kayo ang banal, ang pinadala ng Diyos. Sabi, we believe that you are the Holy One. So si Peter, pinakita sa sagot niya na hindi lahat tatalikod kay Lord. Okay? So, buti na lang nandiyan si Peter na nakakaintindi ng ibig sabihin ng tinapay ng buhay. Na may faith doon sa blesser. At hindi ka nakatingin doon sa blessing. Sabi, tayo rin, meron tayong option. May dalawa tayong choices. Umalis o magstay. And Peter knew what the better choice is. Pinili niyang magstay sa Lord. Sabi pa, dito, sabi dyan, magkaroon tayo ng konting heart check. Ikaw ba, si Jesus pa rin ba yung namumuno sa buhay mo? Siya pa rin ba yung no other name mo? Sabi natin kanina, no other name. Siya ba no other Lord, no other God? Hanggang ngayon pa sa buhay mo, siya pa rin yung Diyos na kaya mong sundin at hindi mo iiwan. Buti na lang andun si Peter. Tama ko? Kaso lang, si Peter malagi niyang sinamahan si Lord. Si Peter di rin siya perfect. Eventually, ano ginawa ni Peter? Bago tumilaw ang manok, tinanggi niya si Jesus. Not once, not twice, 3 beses. 3 beses niya tinanggi si Jesus, iniwan niya si Jesus. Nung panahon na wala na talagang kasama sa Jesus completely. At nung time na sinabi niya, hindi kita iiwan, Lord. Di ba? So, ayun. Pero kahit na ayun, i-remind ko lang kayo sa isa nating tema ng upper room dati, sabi diyan. Nung si Jesus nabuhay ulit mula sa kamatayan, at iniwan siya ni Pedro, tandaan niyo, iniwan siya ni Pedro, tinanggi siya ng 3 beses bago tumilaw ang manok. Sabi ni Jesus pagkabuhay niya, ay sabi ng angel pagkabuhay ni Jesus, run and tell his disciples, even Peter, that he is risen. He has gone ahead of you into Galilee, and you will see him there, just like he told. So, kahit na gano'n, kahit na tinanggi ni Peter si Lord, nung sinabi niya hindi niya siya iiwan, at nung kailan pinakilala sa atin si Peter bilang disciple na hindi iiwan si Lord, pero umalis pa din, na special mention pa siya nung mabuhay si Jesus. Sabihin niyo sa lahat ng disciples pati kay Peter, pwede nga exclude na lang, sa disciples, huwag na kay Peter, tinanggi si Jesus niya 3 beses. Diba? Pero sabi, even Peter, kahit si Peter, na tinanggi siya ng 3 beses, sabihan ninyo. Nagigas niyo ba yun, yung even Peter? Opo, diba? Na, andin na si Jesus, bumalik na siya. Okay. At, ito papakita sa atin na kahit ikaw, mag-turn away ka kay Lord, mahal ka pa rin niya. Okay. Wait lang. Okay. So kahit piliin mo lagi yung sarili mong kagustuhan, hindi kasi ako okay. Okay, kahit lagi natin pinipili yung kagustuhan natin at tinatalikuran natin si Lord. Ba yun? Mahal ka pa rin niya. Pwede mo natin tapakan si Lord. Bagay ng transition ko. As we wander far from Him, He makes a way to bring us back home. Diba? Yung unang beses na tumalikod ang tao sa Lord, Genesis 3. Tapos yung buong Bible, may kwento na umiikot kung paano si Lord, tinatry niyang ibalik yung tao papunta sa Kanya ulit. So the point na dumating pa siya, bumaba pa siya. Siya yung tinapay ng buhay ng bumaba galing sa langit. Na binigay yung katawan niya para sa iyo. Para makabalik tayo sa Kanya. Sabi dito, as we wander far from Him, He makes a way to bring us back home. So kung ikaw ngayon, nag-wander ka far from the Lord, sabi niya, ay, lahat na wala. Sabi, God wants you back. Okay, gusto ka niyang bumalik.
mahal ka pa rin niya. At gagawa siya ng paraan para ikaw ay nagkasama. Kahit ang kapalit pa na ang kanyang sariling buhay. Okay po? Nagigets po ba? Pwede ba tayong lumayo? Sorry, umiyak ako. Ang arte mo. Okay, sabi ka doon suka. So kung ikaw ngayon, ay feeling mo malayo si Lord, feeling mo tinalikuran mo siya, hindi pa uli ang lahat. At kahit tumakbo ka sa Kanya, lagi ka niya hahabulin. Sabi sa isang kanta, di ba? Your goodness is running after me. Ahabulin ka talaga. Wala kang kawala. Kasi mahal ka ni Lord. Okay po, kaya siya ang kanyang arms ay bukas para sa atin. Tinuro niya ni Jesus maraming beses. Di ba? Naalala niyo ba yung prodigal son? Yung lost coin, tsaka yung lost sheep? Yung mga nawawala. Di ba? Hindi na nanatiling nawawala ang nawawala. Mahanap ka ni Lord. Kaya ka niyang hanapin at kaya ka niyang balik sa Kanya. Amen po ba? So, ayun na. Sorry ang iyakin. Pero ayun. Yung susunod natin kakantahin ay isang kanta na nagsasabi na ini-invite tayo ni Lord pabalik sa Kanya. Sabi, kung ikaw may pinagdadaanan ka ngayon, pwede kang bumalik sa altar. Dahil ang arms ni Lord ay tulad ng tatay ng prodigal son. Malayo pa lang siya. Siya na yung lumapit. Siya na yung tumakbo papunta dun sa anak niya. Para yakapin ang anak niya. At halika. Kasabihin sa kanya na, anak, mahal pa rin kita. Pagkita natin yung Panginoon. Pwede ba tayong pumikit? Isipin mo si Lord na nakabukas ang arms para sa'yo, para bumalik ka sa Kanya. Yes, hallelujah. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Somebody sing, are you hurting? Are you broken? Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of your sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The
are beyond grateful to that amazing grace that we experience and that you've given us, Panginoon namin Ama. And right now, we will continue to remember everything that you have done for our lives, Panginoon. For us to really appreciate your grace, continue to remind us how wretched we are, Panginoon. And we are here in front of you, Lord. We are desperately in need of that grace in our lives. We thank you, Lord, for that grace because through that, we are able to experience salvation. We thank you, Lord, for that grace because through that, we are able to experience the whole task of your Lord in our lives, Panginoon. Maraming pong salamat po sa inyo. Tunay nga po, Panginoon namin, ang mga pinakahabag-habag, Panginoon namin, ang muling salamat, O Diyos, for the merited favor. Salamat, Panginoon namin, ang sa biyaya na pinagkalong hindi maraming sa atin, aming Ama. At sa pagkakataong ito, O Diyos, tuloy mong pinalalahanan, Panginoon namin, manang biyaya na aming naranasan sa inyo lamang nagmumula, Panginoon namin, Ama. Indeed, Lord Father, you want us to go back to you, Panginoon namin, Ama. You want us to experience your responsibility in our lives and bring our hearts right now, Lord. Hayaan mo, Panginoon namin, Lord, na sa inyo namin, O Diyos. Purihin ang mga namin mo yung pag-ibig na pinagdalaman namin sa atin, aming Ama. O Diyos, masabi mo yung mga puso mo namin, Ama. Kasi humble ourselves before you, Lord. Maraming pong salamat po sa inyo, aming Ama. We will continue to give you praise. We will continue to give you glory. We will continue to exalt your name, Panginoon namin, Ama. Salamat po, Diyos. Ipawin mo siya ng madakila sa mga buhay po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo, sa pagmamahal na pinaparanas para mo sa amin, aming Ama. Tayaan mo, Diyos, sa pagkakataong ito. Patuloy mo ang tanggapin, Panginoon, pakinggan yung mga tinig po namin sa inyong harapan, Panginoon, aming Ama. Salamat po, Diyos. Let us continue to worship the Lord. Hopeless pieces, broken and scattered, in mercy gathered, mended and whole. Empty-handed, but not forsaken. I've been set free. Come on, church. I've been set free. Let us sing Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. We thank you, Lord, for saving our wretch like us. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Yourself down. Oh, church, in our voice, Lord God. Raising up the broken to life. You set your treasure in
say to our God, Lord, and ask for your blessing. The world to see, your life in me. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Let us sing Amazing Grace, Amazing Grace. Save a wretch like me. I was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, making yourself raising up the broken. Let us sing once again. Oh, I can see you now. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, making yourself raising up the broken tonight. And now, ngayon mga kabataan, maaari po bang lahat ay ibigit ang kanilang mata at lumuko? Ngayon ay sa ating pong napakinggang mensahe na minsan din natin naranasan ang talikuran ng Lord. Minsan din natin naranasan na mas inuna ang gusto natin kaysa sa gusto ni Lord. Pero ngayon, kahit na minsan ay inayawan natin si Lord, kahit minsan ay tinangguhan natin si Lord, lagi siyang welcome po sa atin. Laging ang kanyang mga kamay ay wide para po tanggapin po tayo, para po tayo ay yakapin muli sa kabila ng ating pagtalikod, sa kabila ng ating pagtakbo, sa kabila ng ating pagkalimot sa Kanya. Pero ang kagandahan kay Lord kasi ang sasabihin niya pa rin sa atin, mahal kita. Ngayon sa iyong pagyuko, maaaring bang sabihin ng Lord, sorry po Panginoon. Sorry po dahil minsan inayawan kita. Sorry Lord kasi minsan pinagbuhan kita. Sorry Lord kasi minsan sinunod ko yung sarili ko kaysa sa gusto mo Lord. Kapatid, maaari bang humingi tayo ngayon ng kapatawaran kay Lord? Pwede bang banggitin mo kay Lord na sorry po Panginoon? Lahat na ginawa natin na minsan ay yung gusto lang natin ang masusunod. Minsan kung ano lang yung magpapasaya sa atin yung nasusunod natin. Pero minsan nakakalimutan natin na minsan kahit ang iniisip natin ay masaya para sa atin. Pero nalulungkot si Lord. Ngayon, huwag mong hayaan na kapakabataan. Si Lord, kahit na ilang beses tayo magkamali, kahit ilang beses natin tinalikuran si Lord, kahit ilang beses tayo paulit-ulit nakakagawa ng kamalian, si Lord hindi tayo inaayawan. Si Lord hindi pa rin tayo pinapabayaan. Ganun ka kamahal ni Lord, kapatid. Sasabihin niya pa rin, welcome ka. Hindi ka pa rin pagtatabuyan. Lord, sorry po Panginoon. Sige kapatid, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya sabihin lahat ang ginawa mo, ang pagkakamali mo. Kasi sabi, mahal pa rin po tayo, Lord. Itanangin mo, hihingi mo ng sorry kay Lord. Ngayon, nandiyan siya sa tabi mo, handa kang yakapin.
sa'yo na kahit minsan lumayo ka sa Kanya, hindi ka nakalimutan ni Lord. Mga kapatid, hindi po kayo nilibot ni Lord kahit sa sandali, kahit ilang minuto, kahit sa segundo ng inyong mga buhay. Hindi po kayo inalimutan ni Lord. Ikaw ang lagi niya pong iniisip. Lagi ka pong inaantay ni Lord na muling bumalik po sa Kanya. Lagi po si Lord nakatingin kung nasaan ka na. Lagi pong hinahanap ni Lord na bumalik ka sa Kanya. Hindi ka sasabihan ng masasakit na salita ni Lord. Kahit ano bang nagawa mong mali, kahit ano bang mga pagkakamali mo kapatid, handa ka pa rin nakapin ni Lord. Panginoon, nakapin mo ang mga kalalaman dito ngayon. Sige, manalangin ka, isigaw mo sa Panginoon. Lord, patawarin mo na kami. Patawarin mo na mga kalalaman dito ngayon. Lord, inaamin po namin ang dami po namin pagkakamali sa inyo. Panginoon, inaamin po namin ang hindi po namin kayo. Lord, inaamin po namin ang tinakbuhan po namin kayo. Lord, inaamin po namin ang kailangan po namin kayo, Panginoon. Patawarin mo po namin, Diyos. Pero mga kapatid, sinasabi sa inyo ng Panginoon ngayon na kahit na inayawan natin siya, kahit na tinakbuhan po natin siya, si Lord, hindi po rin po tumalikod po sa atin. Kahit nilimot natin siya, hindi pa rin po siya nakalimot po sa atin. Kapag kabataan, ibigay mo ngayon yung puso mo na humihingi ng tawad sa Panginoon. Lord, patawarin mo kasi inulan ko ang mga bagay. Lord, inulan ko ang mga magpapasaya lamang sa akin. Lord, inulan ko ng malinawan ang mga bagay na makakapagpalungkot ko sa iyo. Kapatid, sabihin ko lang kay Lord, hindi ka ulang sigahan, Lord. Sigaw-sigaw mo lang sabihin mo, Panginoon,
Sige ba tayo? Umawa ka sa Panginoon. And express our heart for you all. That amazing grace that God has given you. Let us sing once again, Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see now. Oh, I can see you Oh, I can see the Lord. I can see the love In your eyes, Lord in Father. your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. Sing once again, I can see the Lord. Oh, I can see the love in your eyes. Lay yourself down, raising up the broken to life. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes. Raise yourself down, raising up the broken to life. Just continue to feel the presence of the Lord. For our last song, mga kabataan, bago man po ang kantang ito, niniwala ko na sa Lord nung sa akin. Actually, ito yung paborito kong kanta ngayon. Kanta ko. At ang message niya ay, pwede tayo bumalik sa ating first love. Kung nasaktan ka ng pag-ibig ng mundo na to, kung naligaw ka, naligaw mo sa Lord. Sa mga sandaling ito, isa lang yung sagot sa ating magliligaw. He is the answer to our lost hearts. And He will bring us back home when we wander far. Let's make this song a prayer to the Lord. Ibalik tayo sa atin. Take me back to where it started. Remind me of it all. A dwelling place of a fading love. I resurrender, Lord.
presence by your Holy Spirit, Panginoon, siyang nangusap sa bawat isa nandito ngayon sa silid, Panginoon, na ito. And Lord, lubos po namin tinataas ang mga awit na aming pong naibanggit, Panginoon, ang aming mga puso na tunay na maging mabangong samyo ito sa inyong pong banal na harapan, Panginoon. Muli, sinusuko po namin sa iyo ang aming pong mga puso. Lord, ikaw ang Diyos na siyang patuloy nangungusap at nangunguna sa aming mga buhay, aming Ama. Sa aming pong lakbayan, O Diyos, tulungan niyo po ang bawat kabataan nandito ngayon. Lord, ng lahat na nakapakinig ng inyong mga salita na hindi po nawa namin masabi na suko na kami sa inyo, Panginoon. But Lord, tulungan mo kami na mas lumapit po sa inyo. Mas tumakbo po, palapit po sa inyo, Panginoon. And Lord, salamat sa pangakong binitawan mo. Ako kami ay lalapit sa inyo. Ay malawak, Panginoon, malapad ang inyong mga kamay upang kami ay tanggapin at yakapin ng aming Ama. Sa kabila ng aming mga pagkakamali, sa kabila ng aming pong mga nagawang kasalanan, sa mga kabila, Panginoon, ng aming pong pagtalikod, pagtakbo pa, palayo sa inyo, aming Ama, salamat. Dahil ikaw ang Diyos ang siyang nanatiling buhos ng pagmamahal sa amin, Panginoon. Sa gabi ito, wala po kami ibang nais na papurihan. Ibalik ito pong lahat ng aming pong ginagawa, Panginoon. Wala po sa aming pong pananalangin, wala po sa aming pag-awit, wala po sa aming pagpakikinig ng mga salita po ninyo, walang iba kundi sa inyo, Panginoon. Kaya aming Ama, sa lahat ng tao nandito sa silid po nito, sa lahat na nakapakinig ng tinig mo ngayon, sa lahat na nakaranas ng presensya mo, Panginoon, sa gabi ito, tulungan mo, Panginoon, na hindi lamang sa loob ng silid po nito, O Diyos, maging kami po ay nasa labas po ng palambahan ito. Maging kami po ay nasa pong mga tahanan, Panginoon, kung saan man kami naruroon, O Diyos. Tulungan mo kami na patuloy na maranasan kung sino ka at ano ka sa aming mga buhay, Panginoon. Salamat sa mga taong ginagamit mo na nagiging instrumento, Panginoon, upang maranasan ka namin, upang ikaw ay mapakinggan po namin, upang kami ay pagpalain po ninyo. Salamat sa buhay po nila. Ikaw ang Diyos ang magbabalik sa kanila po ng kalakasan. Ikaw ang Diyos ang siyang patuloy ang bibigay ng karunungan at patuloy magbibigay ng kalakasan sa paglilingkod po sa inyo. At sa lahat ng kabataan nandito ngayon, Panginoon, salamat dahil ikaw ang Diyos ang nagpaalala na kami ay mga anak mo, na kahit kailan ay hindi mo kami bibitawan, Panginoon. Na kahit kailan sa kabila ng aming pong malaking pagkakasala ay malaki ang pagmamahal mo sa amin, Panginoon. Sa gabi ito, sa aming pong pag-uwi, ingatan niyo po kami, taglayin po namin ang kapayapaan, ang kagalakan sa aming puso at isipan, at tulungan mo kami na hindi po ito maagaw ng kalaban po namin, Panginoon, na si Satan, Lord. Silyuhan niyo po ito ng inyong pong banal na dugo, na sa gayon, Panginoon, ay patuloy na tumatag ito po ang aming pananampalataya sa inyo. I-bless niyo po ang buhay ng bawat isa sa lahat ng aspeto, Panginoon, ng kanyang mga buhay. Sa inyo po ang lahat ng parangal, pagpupuri, pagsambat, pagluwalhati sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. God bless po sa inyong lahat. Okay, isa pa lang malakas sa balakpak para sa